Sa maraming taon na lumipas, nasa paniniwala pa rin ng ilan ang tungkol sa misteryong mga pangyayari na nangyari noong ilang siglo na ang nakakaraan. Nakatatak na sa isipan ng mga tao ang tungkol sa mga elemento at mga aswang. At ito ay mananatili sa ating kultura at paniniwala. Mapagpalang araw po sa iyo, Kuya Proy. Maraming salamat ho at pinaunlakan ninyong basahin itong aking pinadalang kwento sa inyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elmer. Nasa 70 taong gulang na ako ngayon at kasalukuyang nakatira sa lungsod ng Quezon. Nakapangasawa ako ng taga Quezon kung kaya't dito na ako tumanda. Ang kwento pala na ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay nangyari noong taon ng aking kabataan. Natatandaan ko nasa 23 taon na ako noon nang mangyari sa amin ni tatay ang isang madugong misyon. Nga pala, bago ko ilad sa inyo ang pangyayaring iyon, ay kailangan ko munang balikan ng iilang mahalagang detalye kung bakit iyon nangyari sa amin ni tatay. Tubong Batangas sa mga magulang ko. Hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, kung kaya't pagiging magsasaka ang kanilang hanap buhay para mapakain nila kami sa pang-araw-araw at matustusan ang pag-aaral namin magkakapatid. Pero dahil sa ako ang panganay, ay hindi ko na pinagpatuloy ang pag-aaral ko. Sa halip ay mas pinili ko na tumulong kina nanay at tatay sa pagsasaka sa bukid. At ang mga kapatid ko na lamang ang pinag-aral namin. Na sana kahit papano ay may makapagtapos man lang sa aming pamilya at nang hindi na kami kutyain ng pamilya ni nanay at tatay na mayroon sa buhay. Tumatak talaga sa isipan ko ang mga sinabi nila na kahit ano raw ang mangyari ay hinding-hindi kami aahon sa hirap at mamamatay na lamang daw kaming mahirap. Hindi na lamang namin sila pinatulan dahil ang turo sa amin ni nanay at tatay na maging marespeto sa kapwa, kung kaya't pinalampas namin ang bagay na iyon. Bukod sa pagsasaka ay may isa pang bagay kung saan magaling si tatay. Iyon ay magaling siyang antingero sa aming baryo. Subalit ang kakayahan na iyon ni tatay ay isa lamang lihim sa lahat maliban sa aming pamilya niya. Hangang-hanga ako kay tatay sa tuwing nag-eensayo siya sa aming likuran ng bahay. Kaya naman pinangarap ko noong bata pa ako na gusto kong maging isang katulad niyang antingero. Mas lalo ko pa siyang hinangaan nang malaman ko na ang trabaho ng antingero ay panatiling nasa maayos na kalagayan ng buong nayon. Nalaman ko na siya ang tumutugi sa mga masasamang elemento at mga aswang na walang ibang ginawa kundi ang magasik ng lagim sa buong baryo. Iyon ang ikinagalit ni tatay dahil ang aswang ay isang mabangis na klase na kalaban ng mga tao. Madalas na biktima ng mga ito ay mga tao. Kinukuha ng mga ito ang puso, atay at laman loob. Halos masuka ako noon nang ikinuwento ni tatay ang lahat sa akin. Kaya kailangan ko raw maging matapang para ipagtanggol ang mga mahal namin sa buhay mula sa mga aswang na mababangis. Hangang-hanga ako sa ginagawa ng aking tatay Benjo. Kaya naman nagpaturo ako sa kanya kung paano ang pakikipaglaban. Noong una ay ayaw ni tatay na sundin ko ang yapak niya dahil delikado ang pagiging isang antingero. Pero dahil sa matigas ang ulo ko ay hindi ako nakinig sa kanya. Pinilit ko siya na turuan ako at ipakilala sa akin ang kanyang tinataglay ng mga anting-anting. Sinabi sa akin ni tatay na dahil daw sa mga anting-anting na iyon ay naging malakas siya at natatalo niya ang mga kalabang aswang at mga elemento. Marami akong natutunan kay tatay at lahat ng mga itinuro niya sa akin ay isiniksik ko sa aking isipan. Kaya bata pa lamang ako ay sinanay na ako ni tatay na makipaglaban at ipagtanggol ang mga taong inaapi. Tinuruan niya rin ako na ugaliing tumulong sa aming kapwa na nangangailangan ng tulong. Noong nagbinata na ako ay isang mahalagang regalo ang ibinigay sa akin ni tatay. Isang malakas na anting-anting na pinakaiingatan niya, ang anting-anting ng agila. Nagbibigay daw iyon ng kakayahan upang maging mabilis ang kilos, makakita ng malinaw sa dilim, at magbibigay ng lahat ng katangian ng isang agila.
Nang nasa akin na ang kuko ng agila, ay pinadasalan iyon sa akin ni tatay. Tinuruan niya ako kung paano ko iyon papalakasin at mas lalo pang patibayin ang kalakasan ng anting-anting oras na humarap na ako sa mga aswang. Isang gabi noon ay lumabas si tatay para hanapin ang aswang na siyang pumatay sa isa naming kapitbahay. Ayaw pa sana niya akong isama noon pero pinilit ko siya. Itay, paano ko po masusubukan ng lakas ng anting-anting na ito kung hindi niyo po ako isasama? Oras na rin para makipaglaban ako at maging isang ganap na antingero. O siya, sige Elmer anak. Halika na, dalhin mo na ang mga kasangkapan na magagamit mo mamaya sa pakikipaglaban. Kailangan nating maabutan si Erning sa kanila. Kung hindi, baka kung sino na naman ang salakayin niya ngayong gabi. Sige po itay, saglit lang at ihanda ko po ang mga gamit ko. Nagmamadali naman akong pumasok sa loob at naghanda ng mga gamit na dadalhin ko para sa pakikipaglaban namin ni tatay. Noong matapos ako ay tumungo na ako sa balkonahe kung nasan si tatay na naghihintay sa akin. Nagpaalam kami kay nanay at marami siyang binilin sa amin. Pinag-iingat niya kaming dalawa. Halos pagalitan na niya si tatay dahil hinayaan daw nito na sumama ako. Kung hindi raw nagkukwento si tatay tungkol sa mga ginagawa nito, ay hindi ako magkakaroon ng interes. Tawang-tawa naman ako sa kanila habang umiiling nang hilahin na ako ni tatay palabas ng aming bahay. Pagkatapos noon ay tumungo kami sa kabilang gubat kung saan patungo sa kabilang baryo. Malayo pa ang nilakad namin ni tatay bago kami nakarating sa baryo kung saan nakatira si Erning. Tumambay kami ni tatay sa isang tindahan ni Aling Nina. Bumili si tatay ng tabako at nagsindi. Habang ako naman ay pinagmamasdan ko ang buong paligid para abangan si Mang Erning. Alam din ni Aling Nina na iyon ang pakay namin ng hapon na iyon. Sinabi niya sa amin na umalis daw kaninang umaga si Erning at hanggang sa mga sandali na iyon ay hindi pa raw ito nakakabalik. Hinuwa ni tatay ay may pinuntahan ito sa kabilang bayan o kaya ay nakipagkita ito sa kauri. Elmer anak, mag-iingat ka ha. Sabihin mo ako kapag nakita mo si Erning. Kailangan natin siyang masundan agad. Hindi siya pwedeng mawala sa paningin natin. Opo itay, sasabihin ko kapag nakita ko po siyang dumaan. Nagtagal ng ilang sandali ang paghihintay naming dalawa ni tatay hanggang sa makita ko na si Erning. May dala-dala siyang isang sako. Panaka-naka ang tingin niya sa buong paligid. Nawari bang sinisigurado niya na walang makakakita sa kanya. Tinapik ko si tatay sa kanyang balikat. Saka bumulong sa kanya na nakita ko na si Erning. Nang pumasok na ang lalaki sa loob ng gubat, ay agad naman kaming tumayo ni tatay at sinundan namin ang lalaki. Bigla na lamang uminit ang anting-anting na aking suot. Hinawakan ko iyon sa kahinaplos-haplos. Nagsimula na rin akong magdasal nang unti-unti nang dumidilim ang paligid. Nasa unahan ko si tatay at ako ang nasa hulihan. Kasalukuyan pa rin naming sinusundan si Erning. Ilang sandali pa ay huminto siya at lumingon sa aming dalawa ni tatay. Kumaway at ngumiti sa kanya si tatay, dahilan para magtuloy sa paglalakad si Erning. Pero ang mga hakbang niya sa mga sandali na iyon ay mabibilis na. Wari bang gusto na niyang makalayo mula sa amin. Pero mas binilisan din namin ni tatay ang paglalakad. Hanggang tumigil si Erning sa kanyang paglalakad at hinarap na kaming tuluyan ni tatay. Ngumiti siya at binitawan ng sako na kanyang daladala. Umiling pa siya ng ilang beses na parang hindi makapaniwala. Kanina niyo pa ba ako sinusundan? Ano ang kailangan ninyo sa akin? Nais ka lang sana naming makausap, Erning. Tungkol sa mga bagay-bagay. Alam mo na siguro kung ano ang ibig kong sabihin. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo, Benjo. Alam ko na isa kang antingero at yang anak mo. Pero hindi ibig sabihin nun, rerespetuhin ko na kayo. Hindi ko naman hinihingi ang respeto mo, Erning.
Ang gusto ko lang ay itigil mo na ang ginagawa mo. Ano ang ibig mong sabihin, Benjo? Alam mo na ang ibig kong sabihin, Erning. Ang pagkitin mo sa mga tao. Sino na naman ang pinagpalit mo sa kapwa mo? Tumawa ng malakas si Erning habang umiiling-iling. Napatingin siya sa sako na kanyang dala. Hindi niya pinansin ang sinabi ni tatay. Sa halip ay kinuha niya ang sako at sa kanya kami tinalikuran ni tatay. Huwag niyo nang subukan na pigilan ako, Benjo. Hindi niyo alam kung ano ang gusot na pinapasok niyo. Tinignan ko si tatay nang hindi siya gumalaw sa kinatatayuan niya. Para bang hinayaan niya lang na makalayo sa amin si Erning ng mga oras na iyon. Tinanong ko siya kung bakit hindi namin sinundan si Erning at hinayaan na umalis ito. Sinagot naman ako ni tatay na pupuntahan namin si Erning sa bahay niya. Kung hindi raw ito madadaan sa pakiusap, ay kailangan daw namin itong daanin sa daas. At kung lumaban si Erning, yun na raw ang pagkakataon na patayin namin ito. Sumunod naman ako kay tatay patungo sa bahay ni Erning. Alam namin na naghahanda na si Erning sa aming pagdating, kaya humanda na rin kami ni tatay. Nasa bakuran na kami ng bahay ni Erning nang lumabas siya. Tumawa na naman siya ng malakas nang makita niya kami ni tatay na naroon. Pinipili niyo talagang may mangyari sa inyong masama na mag-ama, ano? Nakikiusap na kami sa iyo, Erning. Matagal na. Natigilan mo na ang ginagawa mo. Napiliin mo ang mabuhay ng tahimik. Pero ayaw mong magbago. Kung akala mo madadaan mo ako sa pakiusap mo, tulad sa iba pang kinausap mo, Benjo, wes ibahin mo ako. Hindi ko sila katulad. Magkaiba kami ng paniniwala at prinsipyo. Kung ganoon, Erning, wala na kaming pagpipilian ng anak ko, kundi ang pigilan ka at kalabanin. Hinihintay ko rin na dumating ang pagkakataon na ito, Benjo. Malakas na isinara ni Erning ang pinto ng kanyang bahay pagkatapos niyang pumasok sa loob. Ilang sandali pa ay lumabas siya na walang suot na pang-itaas. Tinapik ako ni tatay sa aking balikat. Yun na ang hudyat na kailangan na namin maganda sa magiging atake ni Erning sa amin. Kinuha ko ang aking maliit na punyal sa kabuntot ng pagi. Si tatay naman ay kinuha ang kanyang mahabang itak at ampana. Ilang sandali pa ay malakas na nagdasal si tatay na sinabayan ko naman. Tawang-tawa si Erning habang unti-unting lumalapit sa amin. Tila pinagtatawanan niya ang pagdasal namin ng malakas ni tatay. Akala niyo ba ay masasagip kayo ng dasal na iyan? At masasagip kayo ng Diyos na pinaniniwalaan ninyo? Hindi. Ito na ang magiging katapusan ninyong mag-ama. Ang dami mong sinasabi, Erning. Bakit hindi mo nasimulan na kalabanin kami ng anak ko na si Elmer? Tignan natin kung hanggang saan ang kakayahan mo. Nanlisik ang mga mata ni Erning nang marinig ang sinabi at paghamon sa kanya ni tatay. Nang tumama ang sinag ng buwang kay Erning, ay bigla na lamang nag-iba ang kanyang anyo. Umaba ang kanyang mga pangil. Umaba ang kanyang mga kuko. Naging pula ang kanyang mga mata at tinubuan ng itim na balahibo ang kanyang buong katawan. Para siyang isang mabangis na asong ulol sa mga sandaling iyon at napakahaba ng kanyang dila habang naglalaway. Umalulong siya ng malakas na tila nasisiya nang makita ang gulat sa amin ni tatay. Humigpit ang pagkakahawa ko sa aking punyal. Ramdam ko ang malakas na tibok ng aking puso. Noon ko lamang naramdaman ang ganoong kabasatan ng buhay ko. Nanginginig ang aking kamay habang nakatingin sa malaking itim na aso sa aming harapan ni tatay. Lumunok ako ng ilang beses at nilabanan ng takot na nararamdaman ko. Inisip ko sa mga sandaling iyon na hindi iyon ang oras para panghinaan ako ng loob. Kailangan kong labanan ang nararamdaman ko para masugpo ang mga katulad ni Erning sa aming baryo. Huminga ako ng malalim at hinintay na sumugod sa aming pwesto si Erning. Mabilis itong tumakbo patungo sa amin ni tatay. Sa sobrang bilis niya ay hindi namin siya napansin na nakalapit na pala siya sa aming harapan. Sa mga sandaling iyon ay hinawakan ko ang aking anting-anting at saka nagdasal ako sa aking isipan.
Ipinikit ko ang aking mga mata at nang maramdaman ko na dumaloy na sa aking buong katawan ang kakaibang lakas mula sa anting-anting, ay iminulat ko na ang aking mga mata. Pagmulat ko ay hindi ako makapaniwala na sobrang linaw ng paningin ko sa dilim. Nasusundan ko rin si Erning na inaatake na si tatay. Sa mga sandaling iyon, alam ko na taglay ko na ang katangian ng isang agila. Mabilis akong tumungo kay Erning at hinablot siya. Tapos ay malakas ko siyang ibinalibag sa lupa. Umalulong siya ng malakas at galit na tumayo saka hinarap ako. Ngumiti ako sa kanya. Saka hinintay kong lumapit siya muli sa akin. Si tatay naman ay pumuwesto sa likod ko at handa akong protektahan at tulungan oras na sumalakay si Erning. Lumipas ang ilang sandali at nakikipagpambuno na ako kay Erning. Nagpapalitan kaming dalawa ng suntok at sasipa. May pagkakataon din na inaatake niya si tatay at naglalaban sila. Hanggang sa tuluyan ng napagod si Erning. Dahilan para mampas siya ni tatay ng buntot ng pagi. Umalulong ng malakas si Erning na para bang malalagutan na siya ng hininga. Pinilit na tumayo ni Erning mula sa pagbagsak sa lupa pero hindi niya magawa. Nilapitan namin siya ni tatay nang nagpalit na siya ng anyo sa tao. Sinakal siya ni tatay sa may leeg. Sabihin mo sa akin, Erning, kung nasaan pa ang iba mong kasamahan, kung saan ka nakikipagpalit ng karne sa sako mong daladala. Wala akong sasabihin sa inyo. Wala kayong makukuhang impormasyon sa akin. Wala, Benjo. Bago pa muling makapagsalita si Erning, ay mabilis nang itinarak ni tatay ang mahabang itak sa dibdib ng aswang. Nanlaki ang mga mata ni Erning habang nakatitig sa aming dalawa ni tatay. Ilang sandali pa ng pagsagap niya ng hangin at ang pangingisay ay tuluyan na siyang nawalan ng hininga. Bago kami lumisan sa lugar na iyon, ay kinuha ni tatay ang ilang hibla ng buhok ni Erning at ang damit nitong suot kanina. Pagka-uwi namin sa bahay ay agad kami nagsindi ng kandila ni tatay. Kumuha rin ako ng isang maliit na palanggana at iniligay namin doon ang damit na suot na Erning. Ang ilang hibla naman ng buhok na kinuha ni tatay kay Erning ay sinunog sa pamamagitan ng insenso na kanyang sinindihan. Pagkatapos noon ay nagsimula na kami magdasal ni tatay. Nakapikit pa ang aming mga mata. Sinabihan pa muna namin si nanay kanina na huwag muna kaming gambalain sa sala habang nagdarasal kami ng orasyon para alamin kung saan galing kanina si Erning. Makaranang ilang sandali ay natapos na rin ang dasal namin ni tatay. At kitang-kita namin sa planggana kung saan nakalagay ang damit ni Erning na nakababad sa tubig. Kita namin doon kung saan siya nanggaling kanina. Tumungo siya sa bayan at nakipagkita sa isang lalaki na nakatira sa kapis. Kung ganoon po, itay, sa kapis pa ang ilang mga kasama ni Erning. Ano ang plano mo ngayon? Hindi pwedeng baliwalain na lamang natin ito, anak. Kung hindi natin sila susundan at pipigilan, maaaring kumalat pa ang kanilang lahi sa buong probinsya at bayan. Bukas na bukas, anak. Tutungo na tayo doon agad. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban pa. Sige po, itay. Sasama po ako sa'yo. Pero kailangan po muna natin magpaalam kay nanay. Oo, Elmer, anak. At hindi natin sila pwedeng iwan na hindi ligtas sa pamamahay na ito. Kailangan nating gumawa ng mga pangontra laban sa aswang. Natatandaan mo pa ba yung mga itinuro sa'yo ni Lolo Ramon mo? Oo, itay. Sariwang-sariwa pa po yun sa aking isipan. Kung ganoon, kailangan na natin iyong gawin habang may oras pa tayo. Kumuha na nga kami ng mga sangkap ni tatay saka mga kagamitan. Pagkatapos noon ay gumawa na kami ng mga proteksyon para isabit sa bawat sulok ng bahay namin. Naglagay kami ng mga bawang at asin sa bawat sulok, maging sa mga bintana at pinto. Nang matapos namin gawin ang lahat ng iyon ay nagpahinga na rin kami ni tatay. Kinabukasan ay sinabi namin kay nanay na tutungo kami sa kapis para hanapin ang isa pang aswang na kaibigan ni Erning. Ayaw pa sanang pumayag ni nanay dahil natatakot siya para sa kaligtasan namin ni tatay. Pero nag-usap silang dalawa ng masinsinan
hanggang sa pumayag na rin si nanay. Sinabi rin niya na wala na siyang magagawa dahil kahit napigilan niya kaming dalawa ay aalis pa rin daw kami. Pagsapit ng hapon ay tumungo na nga kami ni tatay papunta ng Capiz. Halos ilang oras din na naging biyahe namin hanggang sa makarating na nga kaming dalawa. Itay, paano po natin mahanap ang mga kasama ni Erning? Napakalawak po ng Capiz. Di natin alam kung saan sila matatagpuan. Huwag kang mag-alala anak. Ituturo tayo ng aking anting-anting kung nasaan ang aswang na hinahanap natin. Sa ngayon ay kailangan muna nating humanap ng paupaang bahay kahit pansamantala lamang. Dahil kapag matapos na natin ang lakad natin dito, babalik naman na agad na tayo ng Batangas. Tumango naman ako kay tatay nang marinig ang sinabi niya. Naglibot kami sa bayan para maghanap ng paupahan. Nang makakita kami at mababa ang rentahan, ay kinuha na namin ni tatay. Bago naman magtakip silim ay naglibot kaming dalawa ni tatay sa buong bayan at nagsimulang magtanong-tanong kung may nakakakilala ba sa isang lalaking matanda na payat na ang pangalan ay Crisanto. Pero wala sa mga tao roon ang nakakakilala sa hinahanap namin ni tatay. Hanggang sa may isang babae ang nakapagsabi sa amin na baka raw sa kabilang bayan pa ang hinahanap namin at wala roon. Kaya pinalipas muna namin ni tatay ang isang gabi at bago kami lumipat sa kabilang bayan. Hindi kami tumigil ni tatay na hanapin ang aswang na hinahanap namin. Hanggang isang araw ay naramdaman namin ni tatay ang pag-iinit ng aming mga anting-anting. Isang matandang lalaki ang aming nakita ni tatay sa isang baryo sa bayan ng Dumaraw. Sinundan namin ito ni tatay at nalaman namin na nakatira ang lalaki sa isang liblib na lugar. Halos wala ng tao sa pinuntahan nito at magkakawatak-watak ang mga bahay sa isa't isa. Hindi na rin abot ng kuryente ang baryo na iyon dahil malayo na ito sa bayan. Kaya gasera na lamang ang tanging ilaw ng mga taga roon. Humanap kami ng isang kubo ni tatay na walang tao. Doon kami pansamantala na tumuloy habang minamatyagan namin ng lalaki. Nakisalimuha rin kami sa mga taong naroon para madali namin silang makikilala. Tinanong pa kami ng ilan kung ano ang ginagawa namin doon. Sinagot naman sila ni tatay na may nahanap lang kami na lalaki na ang pangalan ay Crisanto. At mabuti na lamang sinabi sa amin ng isang matandang babae na kilala niya ang Crisanto na hinahanap namin at sa kabilang baryo lamang daw ito. Noon din ay napansin namin ni tatay ang pagtitig sa amin ng malalim ng lalaking nakita namin sa bayan. Nagpasalamat kami sa matandang babae na nagturo sa amin bago kami bumalik ni tatay sa kubo namin na tinutuluyan. Sigurado ako na kakilala ng lalaking iyon si Crisanto. Malalaman din po natin yan mamaya itay kung tutungo na tayo roon. Bukas na tayo pupunta roon anak. Pakiramdam ko kasi ay may mga matang nakamasid sa ating dalawa sa mga oras na ito. Kaya humanda ka anak. Paparating na sila. Mukhang natunugan na nila ang pagpareto natin. Naganda kami ni tatay ng bawang at asin. Naganda rin kami ng mga kagamitan na magagamit namin na siyang pamatay sa aswang. Pagsapit ng 10:00 ng gabi ay wala na halos na ilaw sa buong baryo at siga na lamang sa aming kubo ang natira. Ilang sandali pang pagdarasal ay nakarinig na kami ni tatay ng sunod-sunod na alulong ng mga aso. Nakarinig din kami ng mga yabag sa labas. Base sa pandinig ko ay nasa bilang 10 silang lahat. Ilang sandali pa ay nakarinig na kami ni tatay ng malakas na kalabog sa bubong ng kubo. At dahil sa kalumaan ay lumusot sa bubungan ng aswang at bumulusok siya hanggang sa lupa. Kinuha ko ang punyal saka ang buntot ng pagi at lumabas ng bahay. Sumunod naman si tatay sa akin. Nagulat na lamang kaming dalawa na may mga nakaabang na sa aming mga aswang. Nasa bilang 10 silang lahat at napapalibutan na nila ang kubo. Nakita namin ang lalaki na kaninang nakatingin sa amin ni tatay. Katabi niya ang isang matandang aswang na siyang hinahanap namin na si Crisanto. Tumawa ang matanda habang nakatingin sa amin. Malalim ang tingin na ibinigay niya sa amin. Ano ang kailangan ninyong dalawa at hinahanap niyo ako? Gusto ko lang sana namin makausap
at ibalita na wala na si Erning. Umigting ang panga ni Crisanto nang marinig niya ang sinabi ni tatay. Pinipigilan niya ang galit at pinakalma ang sarili sa mga sandaling iyon. Kung ganoon, tama nga ang hinala ko na isa kayong mga antingero. Kayo ba ang pumatay sa anak kong si Erning? Pasensya ka na. Ginawa lang namin ang nararapat. Ayaw niyang makinig sa pakiusap namin at pinili niya ang makipaglaban. Kaya wala kaming magagawa kundi ang gawin ng tama at iligtas ang sarili namin mula sa inyo. Kahit kailan talaga, wala kayong ibang ginawa kundi sirain ang buhay namin. Masyado kayong mapagmataas. Pakiramdam nyo kasi nagiging bayani na kayo kapag nakapatay kayo ng mga tulad namin. Ito na ang tungkulin namin. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin, Crisanto. Kaya pasensya ka na kung buhay ninyo ang kapalit. Bilib din ako sa tapang ninyong dalawa. Dahil dumayo pa kayo rito sa Capiz para lamang hanapin ako. Pwes, gawin nating isang magandang gabi ito sa inyong dalawa. Kumuyaw man kami ni Crisanto dahil sa galit. Tinawag niya ang mga kasama niya at inutusan ng mga ito na patayin kami ni tatay. Pagkatapos niyang sabihin iyon sa kanyang mga kasama, ay umalis na rin si Crisanto. Hindi namin alam ni tatay kung natakot ba siya sa amin o baka may pinaghahandaan ang mga ito. Agad namang sumugod sa amin ng mga aswang. Pinalibutan nila kami ni tatay. Habang ako naman ay hiniyahampas-hampas ko sa ere ang hawak ko na buntot ng pagi. Habang maigpit naman ang hawak ko sa isang punyal. Nakahanda na ako sa isang matinding labanan. Sunod-sunod naman nagsialulungan ng mga aswang habang patungo sa aming pwesto ni tatay. Pilit nila kaming pinagkakakalmot gamit ang kanilang mahahabang kuko. Pero agad naman namin iyong naiiwasan. O kaya ay sinasangga namin ng hawak naming punyal ang kanilang mga atake. Hindi nila kami tinigilan at pinagtulungan nila kaming dalawa ni tatay. Pero hindi naman kami nagpatalo at nakipaglaban din kami sa kanilang lahat. Nang makaharap ko ang isa sa kanila, ay mabilis ko siyang hinampas ng buntot ng pagi. At dahil sa anting-anting ay mabilis kong naiwasan ang mga atake niya kahit gaano pa siya kabilis. Malinaw ang paningin ko ng gabing iyon, kaya halos dalawa na agad ang napatay ko ng mga kasama ni Crisanto. Abala ko sa pagsuntok sa isang aswang na payat nang marinig kong sumigaw ng malakas si tatay. Nang lingunin ko siya, ay nakita ko na sinasakal siya ng isang aswang na mataba. Agad akong kumilos at lumipat sa kinaroroonan ni tatay. Sinipa ako ng malakas ang nakadagan na aswang sa kanyang tiyan. Tapos ay tinulungan ko na makatayo si tatay at tinapik ko siya sa kanyang likuran. Hindi ko alam, anak. Pero pakiramdam ko may panlaban sila sa aking anting-anting. Kaya hindi ko sila matalo-talo. Kung ganoon, Itay, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita pababayaan. Kailangan na natin silang matalo, Elmer, anak. Para mapuntahan na natin si Crisanto. Baka tumakas na naman ang matandang iyon at wala na tayong pagkakataon na mahanap siya. Hinarap muli naming dalawa ni tatay ang mga natitirang kampo ni Crisanto. Isa-isa namin silang kinalaban ni tatay. Kahit na pagod na kaming dalawa, ay pinilit pa rin naming lumaban. Hanggang sa ang mga kalaban ay naging dalawa na lamang. Tinakbo ko ang pagitan na distansya sa amin ng dalawang aswang. Pero agad na tumakbo ang mga ito papalayo. Akma ko na sana silang susundan ng pigilan ako ni tatay. Hayaan na daw muna namin ang mga ito. At bukas naman daw kami makikipaglaban sa mga kampon ni Crisanto. Sa ngayon, anak, kailangan na muna natin ng pahinga para may lakas tayo ulit bukas. Hindi natin pwedeng abusuhin ang kakayahan ng ating anting-anting. Dahil kapag pinilit natin, baka ang katawan naman natin ang sumuko. Sige po, Itay. Pero saan naman tayo nito matutulog? Wasak na ang kubo na tinutuluyan natin. Sa amin na muna kayo. Napatigil kami ni tatay sa pag-uusap nang marinig namin ang boses ng isang lalaki. Pagtingin ko sa likuran ni tatay, ay kitang-kita ko na lumabas daw ng isang lalaking payat na sa hinuha ko ay kasing edad ko lang din. Agad naming binunot ni tatay ang matalim naming itak at itinutok sa lalaking bagong dating. Gulat na gulat naman siya dahil doon. Sandali lang, hindi ho ako aswang.
Nakita ko lang ang buong pangyayari at ang pakikipaglaban ninyo sa mga aswang. Narito ako para sunduin sana kayong dalawa. Ano ang ibig mong sabihin ha, bata? Kanina pa po ako rito. Papasok na sana ako ng kubo ninyo nang biglang dumating ang grupo ni Mang Crisanto. Nagtago ako sa palikuran ninyo at doon ako naghintay hanggang sa matapos ang labanan. Kaya kitang-kita ko po ang buong pangyayari. Ano naman ang kailangan mo sa amin, bata? Diretsahin mo na kami ng anak ko. Huwag ka nang marami pang sinasabi riyan. Gusto po kayong makausap ng Lola Grace ko. May sasabihin daw siya sa inyo na importante. Kung ano man po yun, siya lang ang makapagsasabi. Kung ganoon, iya, dalhin mo kami sa kanya. Nang pagkakataong iyon ay pinigilan ko pa si tatay na baka patibong lang iyon ni Crisanto. Pero umiling sa akin si tatay at inakbayan niya ako. Sinabihan niya ako na kailangan ko raw magtiwala. Pero sabi niya rin sa akin na kailangan ko rin mag-ingat. Sumama nga kami kay Pilo. Ilang metro pa ang nilakad namin hanggang sa makarating kami sa ibaba ng bundok sa isang patag na lugar nakatira si Pilo. Pagdating namin sa kanilang kubo ay agad niyang pinakilala sa amin si Lola Grace. Nalaman namin ni tatay na isa pala itong albularya at nabalitaan niya kay Pilo ang nangyari doon sa itaas ng bundok. Sinabi rin ni Lola Grace na matagal na raw niyang gusto na patayin si Crisanto at ang kampon nito. Pero masyado raw na mailap ang matandang aswang. Kaya nang marinig niya raw na may dayong antingero na napadpad sa kanilang baryo, ay agad niyang pinapunta sa amin si Pilo. Dagdag pa sa amin ni Lola Grace. Handa raw siyang makipagtulungan sa amin ni tatay. Matigil lang daw ang kasamaan ni Crisanto sa bayan na iyon. Hindi naman kami tumanggi ni tatay sa alok na iyon ni Lola Grace. Tuwang-tuwa pa nga kami ni tatay dahil kahit papano ay may katulong kaming albularya para labanan si Crisanto. Kaya naman bukas na bukas raw ay magpaplano kami kung paano pabagsakin si Crisanto at ang mga kasama nito. Pagkatapos ng pag-uusap ay inihatid na kami ni Pilo sa magiging pansamantalang silid namin ni tatay. Inayos ni tatay ang mga gamit namin sa loob ng silid. Samantalang si Pilo naman ay tinawag niya ako para ipakita niya lang sa akin ang kanyang silid. Salamat talaga, Elmer. Mabuti pumayag kayo para tulungan si Lola Grace. Yun na lang din kasi ang misyon na hinihintay niya na matapos bago niya lisanin ang mundo na ito. Ano, Pilo? Tama bang narinig ko? Lisanin ang mundo? Kailan at bakit? Oo, Elmer. Ganoon yata talaga ang mga albularya. Hindi ko rin alam kay Lola kung bakit ganoon ang tungkulin niya. Ayaw ko pa sana siyang lumisan dahil gusto ko pa siyang makasama ng matagal. Siya na lang din ang mayroon ako. Paano na lamang kung pati siya ay mawawala? Kung iyon talaga ang nakatadhana kay Lola Grace, wala na tayong magagawa, Elmer. Pero subukan mo magdasal. Baka ibigay ng Diyos ang kahilingan mo. Kung ano man ang mangyayari sa mga susunod na araw, tatanggapin ko na lang. Pero salamat dito, nandito kayo ng tatay mo at handang tumulong para wakasan na ang kasamaan ni Crisanto. Tinapik ko sa balikat si Pilo sa kanginitian. Marami pa kaming pinag-usapan na dalawa bago ako tumungo sa silid. Naabutan ko ng tulog si tatay, kaya tumabi na lamang ako sa kanya at tumulog. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na sila Lola Grace at Pilo. Sinimulan na rin namin pagplanuhan ang pagpunta sa teritoryo ni Crisanto. Dinasalan ni Lola Grace ang mga anting-anting namin para mas lalo itong lumakas at hindi kami agad-agad basta matatalo ng mga aswang. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian, ay nagsimula na kami maganda ng aming mga gamit na dadalhin sa kabilang bundok. Nang paalis na kami ni tatay at ni Lola Grace, ay pinigilan kami ni Pilo. Gusto niyang sumama sa amin, pero mariin siyang tinanggihan ni Lola Grace. Ngunit makulit itong si Pilo, kaya sa huli ay sinama na rin siya ni Lola Grace. Tuwang-tuwa naman si Pilo dahil doon. Elmer, ipangako mo sa akin na huwag mong pabayaan si Lola Grace. Tutulong naman ako kapag kailangan niyo ng tulong. Nag-iensayo rin ako araw-araw, kaya may alam din ako kung paano makipaglaban. Oo, Pilo. Pero magtago ka na lang muna. Saka ka na lang tumulong sa amin kapag kailangan na talaga namin ng tulong na tatlo. Pero kapag hindi pa,
huwag kang lalabas sa pagtataguan mo mamaya. Sige Elmer, basta ipangako mo sa akin na hindi mo pababayaan si Lola Grace. Tumango ako sa kanya at inakbayan. Nais kong iparating sa kanya na wala siyang dapat na ipag-alala dahil gagawin ni tatay ang lahat. Masiguro lang na walang mangyayaring masama kay Lola Grace. Hanggang sa umakyat na nga kami sa bundok at halos nasa kalahating oras ang paglalakad namin. Minsan ay nagpapahinga pa kami mula sa paglalakad dahil mabilis mapagod si Lola Grace. Sinabi naman ni tatay na doon na lang daw silang dalawa ni Pilo at kami na magpapatuloy sa pagpunta sa teritoryo ni Crisanto. Pero ayaw pumayag ni Lola Grace. Kaya naman wala na kaming nagawa kundi sundin ang kagustuhan nito. Ilang sandali pa ay nagsalita si Lola Grace at sinabi nito na nakarating na kami sa teritoryo nila Crisanto. Hindi nga nagkamali si Lola Grace dahil ilang sandali pa ay lumabas na ang matandang lalaki na may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko akalain na pumarito kayo sa teritoryo ko. Ang lakas naman ng loob ninyo na lumusob dito sa amin. Talaga bang gusto na ninyong mamatay? Arito kami Crisanto para pigilan ka sa masama mong balak. Oras na para putulin ang kasamaan mo. Hindi niyo ako mapipigilan. Kahit na magsama-sama pa kayong mga antingero at mga albularyo, wala kayong magagawa sa kagustuhan ko. Tignan natin Crisanto, huwag ka na kasi magmatigas. Isuko mo na ang itim na bertud. Handa naman kaming tulungan ka na magbago. Hindi ako papayag. Malakas na umalulong si Crisanto. Naglabasan ng mga kampon niya na mukhang nasa 20 ang bilang. Unti-unti silang nagpalit ng anyo habang si Crisanto ay umakyat papasok sa kanyang bahay. Hinayaan na naman niya ang mga kampon niya na kalabanin kami. Hindi rin kami makapaniwala na napakarami nilang mga aswang na nagtatago sa bundok. Mabilis na umatake ang mga kasama ni Crisanto. Mabuti na lamang at naging handa kami at naiwasan namin ang kanilang mga mahabang kuko. Nagsaboy ng asin at bawang si Lola Grace. Sigaw ng sigaw ang mga aswang na nasabuyan niya. Nangisay ang mga ito sa lupa at para bang umiiyak ang mga ito at galit na galit. Hindi naman ako umalis sa tabi ni Lola Grace dahil nangako ko kay Pilo na babantayan ko ang lola niya. Nang may sumugod na aswang sa amin ay agad ko itong sinipa sa dibdib. Kaagad naman itong bumagsak sa lupa at agad ko itong dinaganan sa dibdib at itinali ko ang buntot ng pagi sa kanyang leeg. Nagpumiglas ang nilalang mula sa akin pero hindi ko siya hinayaan na makawala. Nanlaban siya at sinubukan akong kalmutin sa aking braso pero pinagsusuntok ko siya hanggang sa tuluyan nang hindi huminga ang aswang. Tumayo ako at muling bumaling kay Lola Grace. Hingal na siya sa mga sandaling iyon. Tinignan ko si tatay at nananatili siyang malakas dahil nakapagpahinga kami kagabi at kaninang umaga. Hanggang sa may sumugod ulit na aswang at si tatay na ang humarang dito at nakipaglaban. Nanlaki ang mga mata nang makita ang isang aswang na pasugod sa likuran ni Lola Grace. Mabuti na lamang at mabilis akong kumilos at agad kong nabuhat si Lola Grace bago pa man bumaon ang mahahabang kuko ng aswang sa kanyang likuran. Pagbitaw ko sa kanya ay agad kong sinipa sa dibdibang aswang. Tumilapon siya sa may kakahuyan at bumagsak sa lupa. Pero agad din naman siyang tumayo at mabilis na tumakbo papunta sa kinaroroonan ko. Hinugot ko ang maliit na punyal sa aking baywang at itinara ko iyon sa dibdib ng aswang nang makalapit siya sa akin. Tuwang-tuwa kami ni Lola Grace at tatay nang mapabagsak na namin ang halos nasa 8 ng aswang. Nakipaglaban pa kami sa ilan at napaslang din namin ang mga ito. Subalit napatigil kaming tatlo nang makarinig kami ng malakas na sigaw ni Pilo. Kasunod ng malakas na sigaw na iyon ni Pilo ay ang malakas na tawa ni Crisanto. Napatigil kami sa pakikipaglaban sa mga kampon ni Crisanto nang makita namin si Pilo na kanyang hawak-hawak sa leeg. Sinasakal niya si Pilo gamit ang kanyang braso. Huwag ninyo akong alalahanin. Ayos lang ako. Kaya ko ang sarili ko. Ang intindihin nyo ay ang patayin ng mga aswang na yan. Kasama na itong pinuno nila. Tumahimik ka kung ayaw mong patayin na kita agad. Ano? Hindi pa ba kayo titigil na tatlo?
Kung hindi kayo titigil, mamamatay itong kasama nyo. Mamamatay itong apo mo, Grace. Walang iya ka talaga, Crisanto. Nandadami ka pa ng iba. Natatakot ka bang matalo ka namin? Kung kaya humanap ka ng patibong na sa tingin mo ay makapagpapapanalo sa'yo. Wala kayong pakialam. Marami kayong pinatay na kasamaan ko. Kaya dapat lang na may kapalit. Malakas na sumigaw si Lola Grace nang makita niya na ibabaon na ni Crisanto ang kanya mahabang kuko sa leeg ni Pilo. Pero bago pa nagawa ni Crisanto ang masama niyang balak kay Pilo, ay agad na akong kumilos ng mabilis. Hinila ko si Pilo palayo kay Crisanto dahil sa tulong ng aking anting-anting ay mabilis akong kumilos kung paano kabilis lumipad ang isang agila. Ayos ka lang ba, Pilo? Oo, Elmer. Ayos lang ako. Hindi ako papayag na mananalo kayo. Magbabayad kayong lahat sa ginawa ninyong pagdambala sa teritoryo namin. Agad kong hinila si Pilo patungo kina Tatay at Lola Grace. Samantalang isang anting-anting ang ipinasuot ni Lola Grace kay Pilo. Hindi na ako nagtanong kung anong anting-anting iyon. Sa halip ay bumalik na ako kay Crisanto. Kitang-kita ko kung paano siya tumingala sa langit sa maliwanag na bilog na buwan. Umalulong ng malakas si Crisanto na nagpatindig sa aming mga balahibo. Pagkatapos nun ay rinig namin ang sunod-sunod na alulong din ng mga natitira niyang kampon ng mga aswang. Tinawag kami ni Lola Grace at inaya na magdasal kami ng malakas. Kailangan na rin daw namin kumilos habang umaalulong ang mga aswang. Dahil kapag hinintay pa raw namin na magpalit ng anyo ang mga ito, ay paniguradong hindi na raw namin basta-basta na matatalo ang mga ito. Lalo daw at humihingi na ang mga aswang ng lakas ng buwan. Inisa-isa naming pinagsasaksak ng punyal ang mga kasama ni Crisanto. Pero ang ilan sa kanila ay agad na kumilos kaya hindi namin napaslang. Napalabang kami sa mga ito at nakipagpambuno. Nang matapos na silang umalulong, ay bumaling na sila sa aming kasama ni Crisanto. Gulat na gulat ako nang bigla niya akong hampasin ng kanyang kamay dahilan para tumilapon ako sa may kakahuyan. Hindi ko inaasahan ang kakaiba niyang lakas sa mga sandaling iyon. Tumayo ako mula sa pagkakabagsak ko sa lupa at binalingan si Crisanto. Ganoon na lamang ang kaba kong naramdaman nang makita ko siyang sakal-sakal na sa leeg si Tatay. Kaagad naman akong kumilos ng mabilis at tinakbo ko ang kinaroroonan niya. Sinipa ko siya ng malakas nang makarating na ako sa kanyang pwesto. Agad ko siyang sinundan ng sumadsad dito sa lupa. Dinaganan ko siya at pinagsususuntok sa kanyang muka. Inugot ko ang maliit kong punyal sa aking bewang. Akma ko na sana siyang sasaksakin nang mahawakan niya ang aking kanang kamay. Pinigilan niya ako na saksakan siya. Naglaban ang lakas naming dalawa hanggang sa hindi ko na malaya na sinuntok niya ako sa panga. Yun ang dahilan kung bakit tumilapon ako sa lupa. Pero agad din naman akong nakabawi at tumayo mula sa aking pagkakabagsak. Agad kong sinugod si Crisanto at muli akong nakipaglaban sa kanya. Kahit napagod na ako at parang nawawala na ng lakas, ay hindi ako sumuko. Nakipaglaban pa rin ako. Hanggang sa dumating si Tatay at tinulungan niya akong pabagsakin ng aswang. Nagtulungan kami ni Tatay na wakasan na ang kasamaan ni Crisanto. Nakakatawa dahil nagtutulungan pa kayong dalawa para lamang pastangin ako. Ganun ba kayo kahina na dalawa? Wala ka na roong pakialam pa, Crisanto. Tapusin na natin ang laban. Kung iyon ang gusto ninyo, wala akong karapatan para tumanggi. Tumawa si Crisanto ng malakas at agad na tinakbo ang distansya na namamagitan sa amin. Nakipagpambuno kami kay Crisanto hanggang sa tuluyan na nga namin siya napaslang. Ibinaon ni Tatay ang mahaba niyang itak sa dibdib ni Crisanto dahilan kung bakit namin ito natalo. Naghihingalo ito nang bumagsak sa lupa habang nakatingin sa aming dalawa ni Tatay. Tinawag naman namin si Lola Grace para dasalan si Crisanto at makuha ang itim na bertud sa katawan nito. Agad naman na lumapit si Lola Grace kasama si Pilo. Dinasalan ni Lola Grace si Crisanto at makaraan ng ilang sandali ay isinuka ng lalaking aswang ang itim na bertud. Kinuha ni Lola Grace ang hawak kong punyal at dinasalan niya iyon. Pagkatapos ay ibinalik niya sa akin ang punyal na maliit. Sinabi sa akin ni Lola Grace na gamitin ko raw iyong punyal para mawasak ang itim na bertud.
Yun na lamang daw ang paraan para hindi na ito makipagpinsala ng ibang tao na bibiktimahin nito. Hindi na ako nag-aksayang pa ng oras at malakas kong itinarak ang dulo ng punyal sa itim na bertud. Ilang ulit kong itinarak ang punyal hanggang sa tuluyan na itong nawasak. Pagkatapos na mawasak ang itim na bertud, ay sinabuyan ito ni Lola Grace ng agwa bendita. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang pagkalusaw ng bato na tila pinalamon ito ng isang asido. Bago namin lisanin ang bundok ay sinigurado na muna namin na patay na talaga si Crisanto at ang iba pang mga kasama nito. Pinasunog pa ni Lola Grace sa amin ni Tatay ang bangkay ni Crisanto para tuluyan na raw masigurado na hindi na ito mabubuhay. Sinigurado rin namin na maging abon na lamang ang katawan ni Crisanto bago kami tuluyang umalis. Bumaba kami ng bundok at bumalik sa bahay ni Lola Grace. Labis na pasasalamat ang natanggap namin mula sa matanda na hindi naman dapat. Sinabi naman ni Tatay na walang dapat ipagpasalamat sa ginawa namin, kundi tungkulin na namin iyon bilang isang antingero. Tawang-tawa naman si Lola Grace sa amin. Doon na muna niya kami pinatuloy ng isang gabi bago raw kami lumisan para bumalik sa amin. Hindi naman na kami tumanggi ni Tatay dahil pabor din naman iyon sa amin. Lalo na at kinabukasan ay malayo-layo pa ang biyahe naming dalawa. Tumungo ako sa kusina at tinulungan si Pilo na magugas ng plato pagkatapos namin kumain na 4. Maraming salamat talaga, Elmer. Tinupad mo ang pangako mo na protektahan si Lola Grace. Kung hindi dahil sa inyo ng tatay mo, baka napaano na si Lola Grace. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa amin ni Tatay Pilo. Ginawa lang namin kung ano sa tingin namin ang tama. Isa pa ay iisa lang din ang gusto natin, ang tapusin ng kasamaan dito sa mundo. Kaya nga saka iyan talaga dapat ang mangyari. Pero hindi talaga natin maiwasan na may mga masama talagang nakapalibot sa mundo natin. Tama ka, Pilo. Kaya sana ay palagi ka mag-iingat. Kayo ng lola mo. Salamat ulit, Elmer. Pero alam ko na alam mo na rin kung ano ang mangyayari kay Lola matapos ang mga susunod na araw. Tinapik ko sa balikat si Pilo. Nais kong iparating sa kanya na kailangan niyang magpakatatag kung wala na ang kanyang Lola Grace. Kinabukasan ay nagpaalam na nga kami kay Pilo at Lola Grace. Hinatid pa nila kami patungo sa bayan. Nagpasalamat muna kami ni Tatay sa kanilang dalawa bago kami tuluyang lumisan sa kanilang lugar. Pagkatapos na mahabang biyahe ay nakarating na nga kami ng bahay. Labis ang saya ni Nanay nang makita niya kami ligtas ni Tatay sa aming lakad. Mabuti raw at wala sa aming nangyari na masama dahil kapag mayroon daw ay hindi niya kakayanin. Nabanggit ko rin sa kanya ang tungkol kay Lola Grace at Pilo at tuwang-tuwa naman si Nanay sa kwento ko. Matapos ang buong pangyayari na iyon ay palagi na akong sumasama kay Tatay sa kanyang mga lakad. Palagi rin akong tumutulong sa kapwa para mapanatiling balanse ang mundo. Sa mga nangyari ay marami akong natutunan at mga aral na ibinaon hanggang sa aking pagtanda na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Iyon ay ang katotohanan na walang makakatalo sa kabutihan at ang kasamaan ay palaging may hangganan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat.